Alleluia, 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 Alleluia. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kaniyang ginamot. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kaniya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kaniyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kaniyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kanino man. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman nilang ipinapamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika. Anong buti ng lahat ng kaniyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tampok po sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang isang lalaking utal at bingi at siya po ay nakatira sa Decapolis, isang rehiyong may malalim na kulturang Griego at karamihan sa kanila ay mga hintil. At kung ang lalaking tinutukoy dito ay isang hintil, ibig sabihin siya ay isang pagano. Alam po ninyo, noong kapanahunan ni Jesus, naniniwala ang mga Hudyo na sila lamang ang maliligtas. Dahil para sa kanila, sila lang ang tanging bayang pinili
pinagpala at hinirang ng Diyos. Kaya naman para sa kanila, ang mga hintil, ang mga pagano, ay walang puwang sa kaharian ng ating Panginoon. Subalit, maliwanag nating narinig ang ginawa ni Jesus Nazareno sa araw na ito. Isinuot niya ang kaniyang mga daliri sa tainga ng lalaki. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala sa langit at nagbuntong hininga at sinabi niya, Ephata, na ang ibig sabihin ay mabuksan. At anong nangyari pagkatapos? Agad-agad nakarinig ang lalaki, nawala ang pagkautal at nakapagsalita ng tuwid at maliwanag. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, napatunayan natin sa ating ebanghelyo na lubos na kinalugdan ni Jesus Nazareno ang taong sa kanya ay naniniwala at nagtitiwala. Sa pamamagitan ni Jesus, ang kaligtasan ay naging bukas para sa ating lahat. Ang pagpapagaling ay hindi lamang para sa mga Hudyo, ngunit ito ay pangkalahatan. Ang kaligtasan hindi lamang sa bayan ng Israel, ang kaligtasan na pa sa ating lahat. Kung para sa lahat, ang ibig sabihin nito, mayaman ka man o mahirap, hintil ka man, Griego o Hudyo, Kristiyano ka man o ibang relihiyon, makapangyarihan ka man o mahina, profesional ka man, may sinasabi sa lipunan o wala, lahat tayo may puwang sa kaligtasang kaloob ng Diyos. Uulitin ko po, lahat tayo, bawat isa sa atin na anak ng Diyos, mayroong puwang sa kaligtasang kaloob at handog ng Diyos. Sapagkat hindi nais ng Diyos na may anak siyang mahuhuli. Hindi niya gusto na may anak siyang maiiwan. Hangad ng Diyos, tayong lahat ay sama-samang makarating sa kaniyang kaharian sa langit. Kaya't pagkakaisa ang ibig ng Panginoon, hindi ang pagkakawatak-watak. At kagaya din ng lalaking bingi at utal, nais ni Jesus Nazareno na ang bawat isa sa atin ay gumaling din sa ating mga sakit at karamdaman. Kaya pwede bang pumalakpak ng malakas? Ang mga kadiboto nating na nais pagalingin at gumaling sa kanilang karamdaman. Kung ang lalaking ito na pagaling ni Jesus Nazareno, hindi katakataka na tayo din sa ating mga sakit at karamdaman ay pagalingin din niya sa lalong madaling panahon. Kaya nga ang kanyang wika, mabuksan, isang makapangyarihang salita na winika mismo ni Jesus Nazareno. At ngayon, kanya ding sinasabi sa bawat isa sa atin, sa bawat naririto ngayon, sa lahat ng ating mga online viewers, sa lahat ng ating mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa, sa lahat ng may mga sakit at may malubhang karamdaman, nais ni Jesus Nazareno mabuksan hindi lamang ang ating mga bibig, ang ating mga tenga at mata,
Nais din niyang mabuksan ang ating isip at kalooban upang matanggap natin buong buo ang kaniyang pagpapagaling at mga biyayang siksik, liglig at umaapaw. Nais niyang mabuksan ang ating kamalayan na si Jesus Nazareno, ang ating dakilang manggagamot. Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. At higit sa lahat, nais niyang mabuksan ang ating mga puso upang sa araw-araw ng ating buhay ay matuto tayong umibig at magmahal hindi lamang sa ating mga sarili, kung hindi sa ating mga mahal sa buhay, pati na rin ang mga mahihirap at nangangailangan. Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito, ginugunita, inaalala at ipinagdiriwang din natin ang kaarawan ng mahal na Birheng Maria. Si Maria, naging bukas ang puso sa kalooban ng Diyos. Si Maria, nanatiling bukas ang puso magpahanggang ngayon. Bukas ang kanyang puso sa pagdalangin sa bawat isa sa atin para sa ating kagalingan at kaligtasan. Kaya palakpakan natin ng malakas ang ating mahal na ina sa kanyang kaarawan ngayon at hilingin natin sa kanyang panalangin, sa kanyang paglingap at makainang pag-aaruga na tuluyan ng mabuksan ang ating puso at kaisipan upang sa gayon maging handa tayo na tanggapin ang kagalingan at pagpapalang mula kay Jesus Nazareno. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.